Pasensya na, Father, pero mas magaling ka pa ba kaysa sa mga otoridad? Gaano ka ka-legit ang mga resources mo at mga testimonya na hindi mo rin mapipilit ang publiko na basta na lang maniniwala sa'yo dahil pari ka? Kung ikaw nga ay dating adik, ngayon ba ay talagang malinis ka na? Inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso. Marami yon sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo nga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo? Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Just would like parating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Ito na. May isang DDS na grabe ang banat kay Father Flavie. Binatikos ng isang DDS. Si Father Flavie Villanueva, isang SVD. Dahil sa kanyang pagtulong sa mga biktima sa war on drugs. Ang tirada niya, dati raw siyang adik. Kaya, ang tanong niya, malinis ka ba ngayon, Father? Research naman pag may time. Di mo ba alam na si Father Flavie Villanueva na binatikos mo ay bago lang awarded sa Ramon Magsaysay Award? Ang Ramon Magsaysay Award ay pinakamataas na parangal ito sa Asya. Ibinibigay ito sa mga individual o kaya sa organisasyon na may natatanging ambag sa lipunan. Ikaw ba, ano ang ambag mo? Research naman pag may time, ha? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Itong yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at inaninyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na i-comment kung saan kayo nakabase ngayon. At lalo na sa mga suking nating taga-subaybay sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs. Pwede i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang video ito. Welcome! At eto, mag-react tayo mga kapatid sa isang DDS na grabe ang banat niya kay Father Flavie. No? At ang kaniyang Facebook feeds ay Cisco Adventure. Meron siyang 1 million followers. Oh? At binanatan niya si Father Flavie dito. Grabe ang kanyang pagbatikos at may ad hominem pa dahil sa mga nakaraan ni Father Flavie na siya ay adik, kaya sabi niya, ngayon ba'y malinis ka? Pero, alam naman natin na hindi itinatago ni Father Flavie yung kanya nakaraan. Inaamin niya yon kahit sa Senate hearing, di ba? Yung nakaraan niya. At alam natin na meron talaga siyang kahinaan bilang tao. At dito nga, makikita ang tunay na pagbabago
kaya galing sa pagiging dating adik at nalulong sa droga, ngayon ay naging alagad sa simbahan. Di ko lang sigurado kung anong relihiyon nitong taong ito, siya ba'y kaanib sa iglesia ni Kulapo. Ha? Pero, ating tatalakayin ito, balikan natin. Yes, hindi itinatago ni Father Flavie ang nakaraan niya. Pero, yun ay nakaraan at siya ay may pagbabago. Sapagkat ang pagiging pagkapare ay hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol ito sa pagiging pagsagot sa tawag at pagbabago. Kaya, balikan natin yung tanong niya. Ikaw ba ay walang nakaraan noon? Ikaw ba ay ganap na malinis at walang kasalanan din? Sa paunang video na nakita ninyo kung si Senador Ronald De La Rosa ba to, kinikilala niya bilang, alam natin na eto si Senador Bato, isa sa mga pangunahing mukha ng war on drugs at iniugnay ito sa mga kasong dinidinig ngayon. Kaya nga nagtago sa International Criminal Court. Pero, napahanga siya sa ginawa ni Father Flavie Villanueva. Kung isa sa mga may kaugnayan sa mukha ng war on drugs na si Senador Bato, napahanga sa ginawa ni Father Flavie Villanueva, sino ka para malaitin yung kanyang paglilingkod? Uli, hindi ang nakaraan ang sukatan ng tao, kundi kung paano siya bumangon at paano siya naglingkod sa kapwa. Ating isa-isahin itong banat ng DDS na ito kaugnay kay Father Flavie Villanueva. Isa-isahin natin. Nagpa-survey po ako. Sino ang pumatay? Paano pinatay? Saan pinatay? Pangatlo ay ano ang ginagawa nung pinatay? So, just to zero in on a point, nanlaban ba? O pinatay ba? O lumaban? Wala nang laban eh. Doon sa bilang, doon sa 200, ang isa pang tanong, sino ang nagda-drugs? Nagtaas ang kamay ng mga families, merong more or less 123 na may drug history. So, hindi lahat ng namatay or pinatay ay gumagamit ng droga? Dumala ito sa feed ko at gusto ko lang mag-react. Ayan, ito na. So, pakinggan natin ang kanyang reaksyon at mag-react tayo batay sa kanyang reaksyon din. Alam niyo kung ano ang mahirap intindihin? O ano ba ang mahirap intindihin? Meron bang mahirap intindihin sa pahayag ni Father Flavie? Maliban lang kung sadya mong ginawang mahirap talagang unawain yung pahayag niya. Noong 2022, nanalo si BBM bilang presidente. O, yan. Mahirap ba yan intindihin na nanalo si BBM? 2026 na ngayon. Kung totoo na napakaraming EJK, O, so kung totoo daw na napakaraming EJK, ibig mo ba sabihin hindi totoo na may nangyaring EJK? Ikaw na ba ang nakatira sa mundong ito na inosente na yung inindulo mong presidente ay nakakulong na ngayon dahil sa EJK? Tuloy natin. bakit hindi mismong kapulisan o NBI ang mag-iimbestiga? No, Oh, yan. Sa kanyang reaksyon, kung totoo daw na may EJK, bakit hindi ang kapulisan ang mag-imbestiga? Pati na ang NBI. Abay, hindi ba mas lalong kahina-hinala kung ang tanong, kung ang mismong tanong, yung inaakusahan ay sila mismo ang mag-imbestiga sa kanilang sarili? Pwede ba yan?
So nasaan ang pagiging independent noon? Pwede ba na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magsabing siya ay magpaimbestiga sa kanyang sarili? Kaya nga, may sabi siya, gusto na niya umano na madaliin ang pagpunta dito sa ICC. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Kaya, siya lang ba ang hindi nakakita sa pangyayaring ito na yung inidulo niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ay nahaharap sa International Criminal Court dahil sa mga kasong may kaugnayan sa crimes against humanity, yung EJK. Hindi ito gawa-gawa. May mga reklamo, may mga ebidensya, kaya may kaso. Ibig sabihin, kung walang biktima, walang magsasalita. Kung walang nangyari, walang aabot sa international na hukuman. Di ba? Okay, tuloy natin. Pa. Alam natin may mga nangyari noon. Oh, alam pala na may nangyari noon. Parang nagsusuwagan yung kaniyang reaksyon. Di ba? Ang unang punto, totoo, kung totoong may EJK, ba't hindi daw umano ang PNP nag-imbestiga? Alam naman, yung mga akusado ang mag-imbestiga sa sarili nila. Di ba? Hindi naman lahat. Pero bahagi ang PNP. Di ba? Oh. So, tuloy natin siya. Pero nasa kanila naman ang kapangyarihan, resources at buong sistema ng gobyerno para ilabas ang katotohanan. Yes. Wala tayong tutol na nasa PNP ang kapangyarihan, resources, para ilabas. Pero, tandaan natin, hindi trabaho ni Father Flavio Villanueva na palitan ang Philippine National Police, kahit na ang National Bureau of Investigation, NBI. Ang tunay niyang ginawa ay tumutulong sa mga biktima at maglabas ng mga testimonya. Ito'y isang bagay na kadalasang hindi magagawa ng mga otoridad kapag sila mismo ang inaakusahan. Takot ang mga biktima. So kung ang tanong ay, bakit hindi ang PNP ang nag-imbestiga? Mas dapat itanong, paano sila makapag-imbestiga ng patas kung sila rin ay iniugnay sa aligasyon? Diba? So, maraming kaso ng extrajudicial killings. Takot ang mga testigo at kadalasan walang tiwala ang pamilya sa mga biktima sa pulisya. At dahil takot sila at walang tiwala sa yung mga biktima sa pulisya, dito na papasok ang mga taong tulad ni Father Flavio Villanueva, SVD. Hindi bilang investigador ng Estado, kundi bilang tagapagtanggol ng mga walang busis sa ating bayan. Hindi niya inaagaw yung tungkulin ng gobyerno, kundi pinupunuan lang yung kakulangan nito. Okay, tuloy natin. Pero bakit parang isang pari pa ang kailangang gumawa ng sariling investigasyon o survey? Pasensya na, Father, pero Bago yung pasensya, Father, bakit daw na pare pa ang gumagawa ng survey at investigasyon?
So, bakit kailangang may mga pare na manindigan? O kaya yung civilian na magsagawa ng sariling investigasyon? Bawal ba yon? Dahil maraming pagkakataon kapag ang mga institusyon may kapangyarihan, gaya ng Philippine National Police, ay hindi agad kumilos o kaya'y kulang ang aksyon, may responsibilidad ang mamamayan, pati na ang simbahan na tumulong sa paghahanap ng katotohanan. Diba? Ituloy natin. Pasensya na, Father, pero mas magaling ka pa ba kaysa sa mga otoridad? O, yan. Ang tanong niya, ini-question niya yung pagtulong ni Father Flavi. Pasensya na, Father. Pero mas magaling ka pa ba sa mga otoridad? Pasensya na rin. Pero maling tanong yan. Hindi issue kung sino ang mas magaling. Kung mas magaling ba siya kaysa mga otoridad. Ang tanong, ginagawa ba ng otoridad ang kanilang tungkulin? So kapag may mga biktima na hindi pinansin, pag may mga biktimang natatakot magsalita, o mga walang aksis sa hustisya, natural lang na may mga taong kikilos para tumulong. Pari man o ordinaryong mamamayan, hindi monopolyo ng gobyerno ang paghahanap at pagtulong para sa katotohanan. Tandaan ninyo yan. Na kung tingnan natin ang kasaysayan, maraming kaso sa kasaysayan ang nabuksan dahil sa mga independente na investigasyon. Hindi dahil sa kusa itong ginawa ng mga may kapangyarihan sa gobyerno. So, kung walang mali, bakit matatakot sa investigasyon? Sa mga datos na nakuha ni Father Flavi? Sino pa ang magsagawa sa mga ganito kung wala si Father Flavi? Di ba? Tuloy natin ang kanyang reaksyon. Gaano ka ka-legit ang So gaano ka ka-legit? Una, yung tanong kung gaano ka-legit, di mo ba alam na dahil sa mga datos ni Father Flavi Villanueva, siya ay inimbitahan, binigyan ng plataforma para mapakinggan sa Senate hearing. At hindi mo ba alam na kahit si Senador Bato napahanga sa ginawa ni Father Flavi? Kaya research naman pag may time bago tumira. Diba? Eto. Inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso. Marami yon sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo pa nga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Parang mali yata si Bato dito. No? Dahil hindi naman tungkulin ng pare na mag-file ng kaso. Tungkulin niya ng mga pulis. Pero kahit tungkulin niya ng mga pulis, merong mga kaso na nasampa nila ni Father Flavi. Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Danlaban, let me now throw this question. Di ba ho, sa pag... Sandali muna, may nabasa ako na kaanib ni Felix Manalo. Si Natoy. Alin to? Hello, Natoy. Sabi niya, tanong ko lang, natupad ba ang ipinakangako ni PBBM na magpapasko sa kulungan ang mga mangnanakaw sa gobyerno? Di mo ba alam na may mga nakulong na talaga mula pa noong Disyembre? Di mo ba yun alam? Pero alam ko na kayo sa INC
ang puso ninyo ay nasa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Dahil ang inyong tagapangasiwang pangkalahatan ay ginawang special envoy ng OFW noon, di ba? Oh. Pero ang tanong, di ba sinabi ni Vice President Sara Duterte na toy, na yung problema kaugnay sa mga pera, na malita-malitang pera, ay nangyari na bago sila nakatungtong bilang presidente at vice president. Ibig sabihin, sa panahon pa yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, di niya kaya ang korupsyon. Asan ba yun? Ito ba yun? Ito, pakinggan natin ngayon. Di niya kaya ang korupsyon. At sabi pa niya na noon pa mang panahon niya, grabe na ang katiwalian sa DPWH at Ghost Project. Kaya nanawagan siya. Anong panawagan niya? Na magbitiw kayo sa pwesto. Sapat na ba yon na magbitiw lang sa pwesto? Ang punto dito na to'y, kung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talamak na sa kanyang panahon ang Ghost Project sa DPWH. Ang tanong, bakit hindi maingay ang INC inadiban mo noon kumpara ngayon? Bakit? O eto, balikan natin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi maskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabi ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Yan. Yan ang pag-amin dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon niya. Di ba? Klarong-klaro yan. Tanong, bakit di nag-iingay yung inaniban mong sikta na dapat di pa matapos ang kaniyang termino? To pa rin niya yung pangako niya. Ano? Maliban na 6 na buwan ay malinis na ang droga, linisin din niya ang korupsyon sa pamahalaan. Ituloy natin itong kay Father Flavi at kay Bato. Sa investigasyon, sa crime scene, ang isang pine-preserve po dyan ay yung barel na ginamit. 6,000 po daw ang laban. So dapat merong 6,000 barel with corresponding documents. One way to let the public know that the war on drugs was real and true to its word, let us see the 6,000 handguns. That's a question po. The record, Mr. Chair, I just would like to parating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Thank you for what you're doing. Pasensya ka na kung sinabi ko na kung hindi ka nakapag-file ng kaso, parang you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may nakapile kayong kaso. And I encourage you, please, file kayo ng kaso. Kasi kawawa talaga yung namatay. Mag-file kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice. Sana, in seeking for justice, Senador Bato, magpakita ka na. Ha? Harapin mo in seeking for justice. Asan ka na ngayon? Ha? Tuloy natin. Anong sabi niya? Gaano ka-legit daw? Otoridad. Gaano ka ka-legit ang mga resources mo at mga testimonya? Yan. Gaano ka-legit ang resources at
ang testimonya. Kitang-kita nyo naman na pinakinggan nga siya sa Senate investigation. At maliban dyan, na kita nyo naman yung pahayag ni Senador Bato. So kung gaano ka-legit ang investigasyon ni Father Flavio Villanueva, hindi mo ba alam na kahit sa Senate hearing, kitang-kita ang paghanga ni Senador Bato sa kanya? At sa Senate hearing, pinakinggan ang kanyang mga testimonya. So kung hindi siya credible, bakit siya binigyan ng pagkakataon na magpahayag sa Senado? At higit roon, mismong si Senador Ronald De La Rosa, Senador Bato, na kilalang kaalyado ng war on drugs, ay napahanga pa nang napakinggan si Father Villanueva. Ibig sabihin, kahit mula sa kabilang panig mga kapatid, kilala ang bigat ng kanyang ginagawa. Kilala ang bigat ng kanyang ebidensya. Hindi basta-basta ang kanyang investigasyon. Nakabatay talaga ito sa testimonya ng pamilya, ng mga biktima at yung mga datos. So, kung gusto mong questionin, abay, siguraduhin mo munang mas matibay ang hawak mong ebidensya kay Father Villanueva. Tuloy natin. Ng mga sinasabing biktima. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang nabuhay sa panahon ni Duterte. Hindi mo rin mapipilit ang publiko na basta na lang maniniwala sa'yo dahil pari ka. Kung ikaw Yan. Hindi daw mapipilit ang publiko na basta maniwala kay Father Flavie dahil siya ay pari. Hindi ko lang alam kung ito bang taong ito'y kaanib talaga sa Iglesia ni Kulapo o anong relihiyon. Pero, hindi rin naman mapipilit ang publiko na huwag maniwala kay Father Flavie Villanueva, di ba? Kung yun ang argumento mo. So, ang paniniwala ng tao, hindi ito dinidikta. Ang paniniwala ng tao, nabubuo ito batay sa ebidensya, batay sa testimonya, at lalo na sa kredibilidad. So, kung may mga taong naniniwala sa kanya, hindi iyon dahil pinipilit sila, kundi dahil nakikita nila ang kanyang ginagawa. Mismo nga, si Senador Bato, napakinggan ninyo, napahanga siya. So, ang kanyang paninindigan at ang kanyang mga boses ay nakabase sa boses ng mga biktima na kanyang tinutulungan. Kung tutuusin, mas mahalagang tanong, bakit may mga taong pinipiling paniwalaan si Father Flavie kumpara sa iyo? Dahil sa usapin ng katotohanan, hindi ito paramihan ng naniniwala. Sa usapin ng katotohanan, kahit ilan lang ang naniniwala, ang importante, ang bigat ng ebidensya na hinahawakan niya. Okay, tuloy natin. ay dating adik, ngayon ba ay talagang malinis ka na? O, yan. Ito ang tinatawag na personal attack na. Ad hominem. Kadalasan, mangyari ito sa mga DDS na dahil mahina ang argumento nila sa atake personal kumakapit. Ang tanong na, kung dating adik ka, malinis ka na ba ngayon? Ito'y napakakita ng maling pananaw tungkol sa pagbabago ng tao. Oo, ang isang tao dating nalulong sa bisyo ay maaari ding magbago. Maaari siyang magsisi at magsimula muli. Yan mismo ang diwa ng tinatawag na rehabilitasyon. Diwa ng pananampalataya. Hindi nasusukat ang pagkatao sa nakaraan niya.
kundi sa kasalukuyang ginagawa. Ibalik natin sa kanya. Ikaw ba ay walang nakaraan? Sigurado ka ba? Ikaw ba ay malinis? So, kung ang isang tao ay tumigil na, nagbago na, nagsikap na magbago, at ngayon ay tumutulong pa sa iba kahit buhay niya ang kabayaran. Hindi ba iyon tunay na patunay ng kalinisan at pagbabago? Kung sundin natin ang argumento niya, parang sinasabi na wala ng pag-asa ang sinumang tao na nagkamali noon na magbago. Ganun ba? Pero sa realidad, maraming buhay ang nababago. At kadalasan, ang mga dating nalugmok pa sa mga droga noon na nagbago ay magiging epektibong tumulong dahil naunawaan nila ang pinagdadaanan ng iba. So, sa madaling salita, ang pagiging malinis ay hindi ito tungkol sa pagiging perpekto mula noon, kundi sa tunay na pagbabago ngayon. Okay, tuloy natin. Paano masisiguro ng mga tao na wala ng bahid ng pagdududa ang sinasabi mo? Lantaran kang kalaban ng taong inaakusuhan mo. Yan. Sabi niya, paano daw umano masasabing walang bahid ng pagdududa ang ginawa ni Father Villanueva dahil lantaran siya na kalaban sa inaakusahan. Hindi ba mas dapat ng pahalagahan ang pagiging bukas at transparent, lalo na kung ang layunin ay ilabas ang katotohanan at tulungan yung mga biktima kahit ba sinisira siya ng karamihan, kahit ba nakatanggap siya ng iba't ibang banta sa kanyang buhay, pero siya ay nanindigan. Ang pagiging lantad ay hindi ito otomatikong nangangahulugang bias na. Sa katunayan, maaari pa itong magpakita ng tapang at paninindigan. Kung may duda ka, ang tamang gawin mo ay dapat suriin mo ang ebidensya at testimonya na kaniyang inilatag. Hindi ang agad paghusga ng kaniyang pagkatao at motibo na kulang naman ng research, di ba? Tandaan ito. Ang katotohanan ay hindi masusukat sa kung sino ang nagsasabi nito, kundi sa kung gaano ito pinapatunayan ng mga mabibigat na ebidensya. Kaya ang masasabi niya, Huwag ako mga kahasang. Kayo na lang. Bum bum bum. bum 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 daw. Oh. So, anong masasabi ninyo? Nito, comment kayo. So, sa pagkakataong ito, subukan na nating makapasok sa punto por punto, mga kapatid. No? Grabe talaga, no? Ang banat nila kay Father Flavie at may mga fake news na ikinakalat kay Father Flavie. Grabe. Oh. Grabe talaga ang fake news. Pero kung tignan natin ang mabasa sa San Mateo 28:11, makita ninyo, sino ang unang nagpakalat ng kasinungalingan? Yung mga hindi makatanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Napansin niyo? Yung mga kumakalaban ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa ating panahon ngayon, ang daming nagpakalat ng mga kasinungalingan.